Hello, magandang hapon. Ito na naman po tayo sa last part. Last part nga ba to? Ang part 5 ng Lover's Moon. Ang buhay, pag-ibig ni Mayet. At sa dalawang magkapatid na si Romel at si Jomel. Totoo nga ba mga kaibigan na ang kaluluwa kapag matagal na nag-stay sa mundo ay nagiging bad spirit? O hindi na nakakabalik sa langit? Nagiging masama na? Yan ba yung mga sinasabi nating mga engkanto? Totoo ba na pag ang kaluluwa ay hindi na nakaalis dito sa mundo at magiging permanente na dito bilang isang bad spirit? Malalaman natin ngayon. Dito sa buhay ng tunay na pag-ibig ni Mayet sa ating Lover's Moon. Pag-uwi ni Mayet at saka ni Jomel, hindi nila alam, nag-stay na rin doon sa bahay na yon si Romel. Hindi nila alam na si Romel ay naging halos permanent na doon. Hindi na umaalis, nakabantay na doon. Ngayon, tuwing pumapasok si Romel sa trabaho, nagugulat si Mayet minsan, may hangin, may parang bumubulong sa tenga niya. Na alam niya si Romel lang ang gumagawa nun. Natatakot man siya, pero alam niya kung si Romel man yun, nagbabantay lang sa kanila. Masaya siya. Kasi andyan si Romel at hindi sila pinababayaan. Minsan nagugulat na lang sila mag-asawa. Tumatawang kusa yung bata na parang may naglalaro. Minsan umahagikik pa yung bata. Pero ganun pa man, binabaliwala ni Jomel kasi hindi naman niya alam na nandun pa si Romel. Pero nag-iisip na ngayon si Mayet na baka si Romel yun. Lagi siya nag-aalala ngayon. Pag naglalambingan sila, nakangiti ngayon si Romel bilang kaluluwang pinapanood sila. Masaya si Romel para sa kanila. Alam niya, masayang-masaya si Mayet sa kapatid niya. At alam rin niya na hindi lolokoy ng kapatid niya si Mayet. Dahil alam niya, mahal na mahal ni Jomel si Mayet. Ganun lang ng ganun ang sitwasyon nila. Pag pumasok si Jomel, para magpaparamdam si Romel kay Mayet, minsan magugulat na lang si Mayet na parang may humahawak sa kanya. At minsan magugulat na lang si Mayet na parang may kalaro ang anak niya. Ganun. Hanggang sa dumating ang puntong nasasanay na siya. Pero nagkaroon ng isang pagbabago ang lahat. Dahil sa tagal na ni Romel sa mundo na sa pananatili bilang kaluluwa na hindi siya bumalik, na parang nagrebelde siya, ayaw niya nang umakyat dahil ang gusto ni Romel mabantayan niya si Mayet at ang kanyang anak. Unti-unting nag-iiba na ngayon. Nag-iiba na ang ugali ni Romel. Yung dating natutuwa siya kapag nakikita niya masaya si Mayet kay Jomel, nagiging iba. Nagsiselos na siya. Nakakaramdam siya ng galit. Guminsan, pag naglalambingan yung dalawa, gumigit na siya. Nararamdaman ni Mayet na si Romel yung gumigit na sa kanila. Nararamdaman niya na merong iba. Natatakot pa si Mayet. Hindi lang niya masabi kay Jomel. Pero binaliwala ni Mayet, baka iniisip lang nun, naglalambing lang din si Romel sa kanila. Dahil alam niya, mahal siya ni Romel, mahal niya ang kapatid niya. Minsan, tumawag si Jomel kay Mayet, naglalambing, at nagsasabi ng I love you, nagbibiruan, naghaharutan. Parang nagalit si Jomel. Bigla na lang nabasag ang picture ng mag-asawa, yung frame. Natakot si Mayet ngayon. Nagtaka siya, bakit nabasag yun? Pag-uwi ni Jomel, sinabi niya kay Jomel, bakit nabasag yun na wala namang gumagalaw? Sabi ni Jomel, baka nahanginan lang o baka nagkaroon lang ng mahinang lindol at nalaglag. Parang malala kay Jomel. Pero iba na ngayon ang iniisip ni Mayet.
Nakakaramdam na siya unti-unti ng takot sa nangyayari. Pati ang anak niya, dati laging humahagikik, humatawa, iyak na lang ng iyak. Wala na siyang magawa sa bahay kundi alagaan yung bata. Wala namang sakit. Nagtataka siya ngayon na dati masaya, panatagal loob niya sa kwarto nila, ngayon na para lagi siyang natatakot mag-stay. Na kapag nagtatabi sila mag-asawa, parang may tumatabi rin sa kanya. Nag-aalala na siya. Isang gabi, umuwi na si Jomel. Gusto niya nang sabihin yung nangyayari. Gusto niya sabihin yung nararamdaman niya. Pero natatakot siya. Baka hindi maniwala si Jomel sa kanya. Minsan, isang gabi, magtatabi na sila, magsisiping. Alam niya na, syempre mag-asawa. Ayaw ni Mayet. Pero namimilit si Jomel. Ibang pamimilit ni Jomel. Nagtataka siya, bakit ibang pamimilit ni Jomel? Versado. Marahas. Nang hindi na siya nakatest, tumayo siya, sinampal niya si Jomel. Bakit ka nagkakaganyan? May babae ka na ba? Nagsalita si Jomel, iba ang boses. Bakit ako magkakaroon ng babae? Ikaw lang ang babae sa buhay ko at yung anak ko. Nagtaka ngayon si Mayet. Romel, ikaw ba yan? Oo. Nagsiselos ako sa inyo. Gusto kitang isama sa hukay. Gusto ko isama ikaw at ang anak ko sa langit. Doon na lang tayo. Hindi pwede. May sarili tayong mundo, Romel. Lumayo ka. Iwanan mo yung kapatid mo. Hindi pwede. Papatayin kita para maisama na kita sa langit. Huwag. Huwag, Romel. Pero patuloy na lumalapit si Romel. Si Jomel na sinaniban ni Romel. Pati ako nalilito, mga kaibigan. Unti-unti hanggang sa nadapa si Mayet. At yun ay sinamantala ni Jomel. Jomel ni Romel. Sinakal niya si Mayet. Umiiyak na si Mayet, nakikiusap na. Halos maputol ng hininga niya. Pero patuloy siyang sinasakal. Nagmamakaawa na si Mayet. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kaming mag-asawa. Ilayo niyo po kami sa kapamakan. Kahit hirap na siya. Nananalangin pa rin siya. Sa puntong iyon, biglang umiyak ang bata. Umiyak ng napakalakas. Iyak na hindi dating ginagawa ng anak ni Mayet. Natigil ngayon si Romel at Jomel. Nilapitan yung bata. Paglapit nila doon, umiyak si Romel and Jomel. Kasi dalawa sila eh. Sumanim si Romel kay Jomel eh. Umiyak siya. Biglang nagbago. Nagsalita. Patawad anak. Hindi ko alam na nangyayari sa akin. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Patawarin mo ako anak. Simula ngayon, hindi na ako manggugulo sa inyo. Lalayo na ako. Mayet, humarap siya kay Mayet. Mahal kita, pero magkaiba na ang mundo natin. Ingatan mo ang anak natin. Mahalin mo ang anak natin. Kung magkaanak man kayo ni Jomel, sana maging pantay ang pagtingin mo sa kanya. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Tanggap ko naman na kayo ni Jomel. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Pero dahil sa Diyos na tinawag mo, dahil sa Diyos na siya ang gumawa ng paraan kung bakit umiyak ang anak natin, nagising ako. Bumalik ang kabutihan sa puso ko. Hindi na ako manggugulo sa inyo. Paalam.
Bigla ngayong hinimatay si Jomel, bumagsak. Nilapitan ni Mayet. Jomel, gumising ka. Nagising si Jomel. Takot pa rin si Mayet. Dahil alam mga iniisip niya, sinapian pa rin. Pero normal na Jomel ang nakausap niya. Bakit ako nakahiga? Ano nangyari? Hindi na lang ipinagtapat ni Mayet ang nangyari. Sinarili na lang niya dahil alam niya lalayo na si Romel at hindi na magpaparamdam sa kanila kahit kailan. Wala, diyan ka natulog eh. Siguro pagod ka, kaya ginising kita. Nagising ako, naandyan ka sa sahig, sabi ni Mayet kay Jomel. Halika na dito, lipat ka na. Bukas dalawin natin yung punto ni Romel, ha? Para naman pasalamat tayo sa pagligtas. Pero ang punto ni Mayet, dadalawin niya doon para magpasalamat sa pagpapalaya sa kanila. Simula noon, naging tahimik na at masaya na ang kanilang relasyon. Simula noon, wala nang nagpaparamdam. Simula noon, minsan na lang maisip ni Mayet si Romel. Dahil alam niya, masaya na ngayon si Romel sa langit. Dahil alam niya, tinanggap na ni Romel na wala na talaga siya dito sa mundo. Mga kasama, ang pagmamahal ay hindi lang para sa pagsarili. Ang pagmamahal ay para rin sa kaligayahan ng kapwa. Kung minsan nawawala tayo sa sarili natin dahil sa sobrang pagmamahal natin, kung minsan hindi natin naiisip ang kasiyahan ng iba dahil ang gusto lang natin, mapasa atin ang ating mahal. Bakit nangyayari iyon? Dahil nakakalimutan nating tumawag sa Diyos. Dahil nakakalimutan natin ilagay ang Diyos sa puso natin. Kaya mga kasama, mga kaibigan, sana sa palabas na ito, sa tuwing tayo mahihirapan, sa tuwing tayo magugulo, sa tuwing tayo magkakaproblema, sa tuwing tayo babagsak, huwag natin kalimutang tumawag sa Diyos. Huwag natin kalimutan na ang Diyos pa rin ang magiging solusyon sa lahat ng problema natin. Lagi nating tandaan, pag may Diyos sa puso mo, walang hanggang kaligayahan ang matatamo. Pag ang Diyos ay nasa puso mo, walang hangganang buhay ang makakamit mo. Kaya sana, sa puntong ito, tapos na po ang love story ni Mayet, ni Romel, at ni Jomel. Sana po, maging masaya po tayo sa panonood. At sana po, bigyan niyo po ako ng isang masarap na likes, magandang comment, at masarap na subscribe. Maraming po salamat sa pagtsatsagang manood. Magandang gabi po sa inyong lahat.